Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Naranasan mo na ba yung bangungutin? O naranasan nyo na ba yung hindi mo maigalaw ang katawan mo pero gising naman ang diwa mo? Yung sumisigaw ka pero sa totoo, hindi bumubuka ang bibig mo. Nakakatakot, di ba? Naranasan nyo na ba ang astral projection? Yung natutulog ka, magigising at makikita mo ang sarili mo na nakahiga at tulog na tulog. Yung tipong hihiwala yung kaluluwa mo sa'yo habang tulog ka. Mas nakakatakot, hindi ba? Nangyari ito 3 taon na ang nakakaraan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Nayo. Ito po ang umpisa ng aking kwento. Tanghali yun, mga 1:30. Yung kwarto ko ay katapat ng sala. Tapos sa sala, nandun yung mga kuya ko na nagbabatuhan ng Rubik's Cube. Tinititigan ko yung Rubik's Cube na nilalaro nila hanggang sa dalawin na ako ng antok. Hanggang sa nakatulog na ako. Sa panaginip ko, nasa gitna ako ng lugar na hindi ko malaman kung saan. Nasa silid ako na pulos mga puti. As in, lahat puti, pati yung pader. Walang bintana at walang pinto. Maliwanag pero takot at kaba ang dulot noon. Ilang minuto akong nakatayo doon at nakatulala lang, nagtataka. Hanggang sa may lumabas sa kisame na kulay itim. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingala sa nilalang na yun. Hanggang sa lumabas siya sa kisame parang tumagos pa, tipong ganun. Nakasuot siya ng kulay itim pati may nakataklob sa ulo niya na purong itim. Pula ang mga mata niya tapos lumulutang siya. May hawak siyang mahahabang kahoy o bakal sa dulo noon at napakatulis na patalim. Parang si kamatayan. Siya nga yata si kamatayan. Sa gitna ng silid ay may biglang lumitaw na lamesa tapos sa lamesa na yun, parang may hangin sa gitna tapos sa tuktok ng hangin ay yung Rubik's Cube tulad ng sa nilalaro nila kuya. Lumulutang yung Rubik's Cube habang nagliliwanag ng itim. Nakatulala akong lumapit doon na parang kinokontrol ang katawan ko. Nang mahawakan ko na ang Rubik's Cube, bigla akong nagising. Nagising ako na nasa tapat na ng pintuan. Bukas yung pintuan namin. Sa gilid ng bahay namin, may nakita akong Rubik's Cube. Lalapit na sana ako pero narinig ko ang tawanan nila kuya kaya pumasok ako sa loob. Tinatawag ko sila tapos pinagmumura kasi nagduduraan na sila nung mga naglalaro sila nung oras na yun. Nakakadiri. Pero nakakapagtakang hindi nila ako naririnig. Ni hindi nila ako nililingon na para bang tipong hangin lang ako na dumaan sa harapan nila. Napailing na lang ako at pumasok sa kwarto ko pero sobrang nagulantang ako nang makita yung sarili ko na nakahiga sa kama at tulog na tulog. Akala ko
Patay na ako tapos kaluluwa na lang na pagala-gala. Kumabog ng sobra yung dibdib ko. Yung takot ko, umabot ng sukdulan kaya napaiyak na ako sa mga emosyong nararamdaman ko. Lumapit ako sa katawan ko at natutulog ito. At pagkatapos nun, pilit kong sinisiksik yung sarili ko sa katawan ko habang umiiyak. Pero tumatagos lang ako. Kaya ang ginawa ko, nagdasal ako ng mataimtim tapos kumalma. Nasa isip ko pa, wag mo muna po akong kunin kasi hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa mama ko sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Yan yung mga salitang nasambit ko sa aking isipan. Matagal-tagal bago ako nagising at bumalik na ang kaluluwa ko sa katawan ko. Iyak ako ng iyak tapos nanginginig ako nun. Namumutla tapos ang lamig ng buong katawan ko. Yung mga kuya ko, naghaharutan pa rin. Nagsusuyaran na sila tapos nagkukutuhan. Tipong mga nakakadiring gawain. Iyak ako ng iyak tapos pinagmumumura ko sila. Kinuha ko lahat ng Rubik's Cube nila tapos pinagmamamartilyo ko hanggang sa magkapira-piraso. Yung isang best friend ko lang yung sinabihan ko. Kahit sa pamilya ko, hindi ko sinabi baka kasi sabihin nila na nababaliw ako. PS, lagi na po sa akin nangyayari yun at laging nandun yung nilalang na nakakulay itim na may itim na tabon sa ulo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses at lagi rin akong binabangungot. Minsan, 7 beses sa isang araw. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Isa po akong casino dealer. Hindi ko nababanggitin kung saan. Pumapasok akong masigla sa trabaho at punong-puno ng energy. Dumating yung pinakaaantay kong bakasyon. 2 linggo din yun. 2 linggo akong nagbakasyon sa bahay. Sobrang na-appreciate ko yung pahingang yun dahil nakakapagod din sa trabaho and at the same time, nagkaroon ako ng time sa family ko, lalo na sa 2 kong anak. 2 linggo lang ako sa bahay nagstay. After 2 weeks, binigyan na ulit ako ng schedule sa trabaho. So syempre, dahil may pandemic, required sa trabaho ang magpa-rapid test. So ayun, nag-positive ako. Ini-swab test din ako nung araw na yun, October 26. Kinabukasan, nalaman ko yung resulta ng swab test. Positive nga po ang resulta. Pero wala akong sintomas na nararamdaman. Asymptomatic, ika nga nila. So, eto na naman ako, home quarantine sa bahay for 2 weeks. Nag-self-isolate sa bahay hanggang sa nung nalaman na ng barangay, agad-agad akong kinuha sa bahay at dinala sa isang isolation area kung saan dapat maglagi sa loob ng 2 linggo ang isang pasyenteng nag-positive sa COVID. Dito na nagsimula ang aking na-experience. Unang araw ko sa lugar na yun, isa pa lang school ang pinagstayan ko para lang po sa inyong kaalaman. So, nasa classroom lang ako nakastay. Meron tent per patients. So pagdating ko dun, 4 kaming pasyente ang nasa loob ng classroom. Tahimik naman sila at ganon din ako. Wala namang kakaiba. Sumunod na nangyari, pang 6th day ko na, nagsabi sa amin yung 2 kasama namin sa loob na uuwi na sila kinabukasan. So,
dalawa na lang kaming matitira sa loob ng classroom. At dumating yung araw na umuwi na nga sila dahil natapos na nila yung 14 days quarantine nila. Dalawa na lang kaming naiwan ni ate. Kinagabihan, kinausap ako ni ate. Duda ko sa itsura niya. Ang itim ng mga mata niya pati labi. Maputla siya na parang naninilaw. Kinausap niya ako. Pero syempre, ako naman naka-face mask at face shield. Ay, kailan ang uwi mo? Tanong ni ate sa akin. Sumagot naman ako dito. Sa susunod na araw po. Kayo po? Balik tanong ko kay ate. Okay. Sabay pala tayong lalabas. Sagot naman ito sa akin. So, panatag akong hindi ako maiiwan mag-isa sa loob ng classroom kasi talaga namang nakakatakot mag-isa. Ate, okay ka lang po ba? Tanong ko dito. Oo naman, sagot lang nito sa akin. Natanong ko kung okay siya kasi nga nag-aalala ko sa itsura niya at bakit nangingitim siya. So, bumalik na siya sa tent niya at ako naman ay bumalik na din. Humiga at nag-cellphone. Nagpuyat ako nung gabing yun. Hindi ako makatulog. Parang may mabigat pero hindi ko pinapansin. 6 a.m. na yata ako nakatulog. May gumising sa akin. May pumasok na housekeeping sa loob at ginising ako. Ma'am, housekeeping po. Maglilinis lang po ako saglit. Sabi nito sa akin. Sinagot ko lang siya at ang sabi ko dito, sige lang. Nagulat ako at napatayo. Bakit? Wala na kasi yung kasama kong pasyente. Pati yung gamit niya, wala na din. Ma'am, nasaan na po yung isang babaeng kasama ko dito? Umuwi na po ba? Bakit wala na po yung gamit niya? Alam ko po, sa susunod na araw pa yung labas niya eh. Sabay kami. Sunod-sunod kong sabi kay house cleaning na ate. Po, sino pong babae ma'am? Tanong naman ito sa akin. Yung kasama ko po dito, sagot ko naman sa kanya. Ma'am, nung isang araw pa po kayo walang kasama dito, magmula nung umuwi yung dalawa. Balik sagot nito sa akin. Napabalikwas ako sa aking kinahihigaan. Nawala yung antok ko. Napatakbo ako sa nurse station para alamin kung totoo bang wala akong kasama kasi hindi ako mapakali. Tinanong ko yung nurse kung wala ba talaga akong kasama sa kwarto. Ang sabi niya, wala daw. At doon ko nalaman na hindi pala kami talaga 4 sa loob ng kwarto, kundi 3 lang. At yung 2 nga ay umuwi na. Natulala ako kasi nakausap ko pa siya nung gabi. Doon ko din napagtanto na kaya walang kumakausap sa kanya kasi wala namang nakakakita sa kanya kundi ako lang. Sa ngayon po, andito na po ako sa bahay at magaling na. Clear na din po ako at nakabalik na sa trabaho. Magmula nun, hindi na maalis sa isip ko yung babaeng kasama ko sa kwarto. Lagi din siyang dumadalaw sa paniginip ko at kinakamusta ang kalagayan ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Keep safe and wear your face mask and face shields. Hanggang dito na lamang po and God bless po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Fifth. Ang pamagat po ng aking kwentong ibabahagi ngayon ay nilalang sa bakuran. First time ko po na magpadala sa inyo ng aking kwento at karanasan.
Matagal nyo na po akong listener dito sa YouTube channel ninyo. At yung mga kwento nyo po ay ginagawa ko ng pampatulog gabi-gabi kasi ang ganda po ng boses ninyo. Umpisahan ko na po ang kwento. Tungkol po ito sa aking kapatid na nagbubuntis. Sa Iloilo po ito naganap pero hindi ko na po sasabihin kung saan para na rin po sa privacy ng lugar. Naganap po ito noong 13 taong gulang pa lamang po ako. Pumunta po kami ng pamilya ko sa bahay ng tita ko sa kanilang lugar. Kasi may munting salo-salo ang pamilya dahil kaarawan ng pinsan ko na si Elmo. Hapon na po kami nakarating sa kanilang bahay dahil malayo ang lugar nila sa amin. Nung nasa tapat na kami ng gate ay agad kaming sinalubong ng aking tiyahin upang kami ay papasukin. Nang nasa loob na kami ng kanilang compound, ay agad niya kaming pinapasok sa kanilang bahay dahil magtatakip silim na. At biglang nagsalita ang tiyahin ko na si Tita Marites sa mama ko na huwag nang papalabasin ang aking kapatid na si Mariel dahil siya ay buntis. Agad naman kaming nagtaka ng aking kapatid sa sinabi ng aming tiyahin kay mama dahil parang may kababalaghan sa kanilang lugar dahil bago pa lamang kami makapunta dito. Meron daw sabi-sabi sa kanilang lugar na may gumagalang aswang pagpatak ng dilim kaya wala nang lumalabas sa kani-kanilang mga bahay. Nang natapos na kaming kumain ng hapunan, ay naglaro muna kami ng pinsan ko na si Elmo ng kanyang mga regalo na laro-laruan sa kanilang sala. At maya-maya ay sinabihan na kami na matulog na ng aking tita. At nung matutulog na kami ay nagising ako sa mabahong amoy na malangsa na parang bulok na karne ng baboy. Maya-maya ay para bang may umaaligid sa labas ng aming bahay kasi walang tigil ang tahol ng kanilang aso sa labas. At dahil gawa sa kawayan lang naman ng kanilang bintana na tinatakpan lang ng kurtina, ay sinilip ko ito sa gilid. Sa may unahan ng aso, ay may nakita akong malaking baboy na parang pinaliguan ng langis ang katawan nito na sobrang kintab at nanlilisik ang kanyang mga mata at naglalaway. Biglang nagising ang aking kapatid sa sobrang sakit ng kanyang tiyan at agad ko namang ginising si mama at sinabi ko na may malaking baboy sa labas na gumagala. Agad niya namang ginising ang tiyahin ko at ang kanyang asawa. Agad namang kumuha ng itak ang tito ko at dali-daling lumabas. At pagkalabas ng tito ko, ay biglang tumakbo ang malaking baboy na sobrang bilis at sinigawan ng, "Kilala kita! Huwag mo kaming gawan ng masama dahil gagantihan at hahanapin talaga kita." Sinabi niya po yun dahil matatakot raw ang mga aswang kapag sinabihan mo na kilala mo sila. At agad siyang pumasok sa bahay at naglagay ng asin sa kanilang mga bintana. At sinabi niya sa amin na, "Wala na yun. Di na yun babalik." Agad naman kaming bumalik sa aming mga pagtulog. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang napasigaw ang aking kapatid 2:00 na ng madaling araw at napakasakit raw ng kanyang tiyan. Agad naman kaming napagising at humahagulhol na ng iyak ang aking kapatid. Sa hindi malamang dahilan ay napatingin kami sa itaas ng bubong at may nakita kaming nagbabagang mga mata na nakatingin sa kapatid ko. Agad-agad namang lumabas ulit ang aking tiyuhin at bigla namang umalis ang aswang sa ibabaw ng kanilang bahay at tumalon sa likod papuntang kakahuyan. Nang makapasok na si tito ay binantayan na lang namin ang aking kapatid at hindi na kami nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Pagsikat na ng araw ay inihatid na lang kami ng tito ko gamit ang kanyang tricycle papuntang bayan para makauwi. Ligtas naman pong
nakapanganak ang kapatid ko at sa ikalawa naming punta sa lugar ng tita ko ay wala nang nangyayaring kababalaghan sa lugar nila at dito po nagtatapos ang aking kwento at karanasan. Pagpasensyahan nyo na po kung maikli lang ang aking kwento at sana po ay mabasa nyo po ito at maitampok sa inyong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!